Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ano ang pangako ni Kristo o Second Coming of Christ. At ang ating Bible verse ngayong araw ay mula sa Acts chapter 1 verse 11. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw is, "Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven." Kaya mga kapatid, malinas sinasabi dito ang pangako ng ating Panginoong Jesus na siya ay babalik muli. Kung sa unang pagdating niya ay dumating siya ng may kababaang loob, ipinanak sa sabsaban at namuhay tulad natin. Sa kanyang ikalawang pagkakataon na pagdadating, siya naman ay may kapangyarihan at kaluwalhatian na. Hindi na siya darating upang magturo o magpagaling lamang, kundi para tapusin lahat ng kasamaan, upang hatulan ng masama at upang tipunin ng lahat ng tunay na nasa Kanya. Kaya, ano nga ba mga tinuturo sa atin tungkol sa Second Coming of Christ? Unang-una dito, it is visible, bodily, and unmistakable. Hindi po ito isang sikreto, mga kapatid. Hindi siya darating ng palihim. Sabi sa Biblia, makikita siya ng lahat ng tao. Hindi ito tulad ng mga fake na balita na may magsasabing dumating na raw si Kristo. Kapag bumalik siya, wala na nakapagduda. Every eye shall see Him. Sabi nga sa Revelation. At ito ay tunay na pagbabalik, hindi lamang spiritual, kundi physical at personal. Kalawa, it is both salvation and judgment. Para sa mga sumasampalataya at nanatiling tapat, ito ang araw na pinakahintayin nating kaligtasan, dahil para naman sa mga tumalikod at hindi naniwala sa ating Panginoon, ito ang araw ng paghuhukom. Kaya napakahalaga na habang tayo may panahon pa, mga kapatid, ayusin natin ang ating buhay at relasyon natin sa Diyos, dahil kapag dumating siya ay wala na tayong second chance para magbago. And lastly, it is the end of all evil, suffering, and death. Darating panahon natin na wala ng sakit, wala tayong luha at wala ng kasamaan. Darating ang araw na tunay na matatapos ang lahat ng ating paghihirap dito sa lupa. Kaya kahit ngayon, mga kapatid, ay tayo nahihirapan, ay mayroon tayong pag-asa. Mayroon tayong pag-asa na ang lahat ng ating mga paghihirap ay mayroong katapusan, dahil si Kristo mismo ang gagawa ng bagong langit at bagong lupa. Kung kaya, mga kapatid, ang tanong natin sa ating sarili ngayon ay, handa ba tayo sa kanyang pagbabalik? Hindi ba natin alam kung kailan, pero ang malinaw dito ay tiyak itong mangyayari. Kaya habang tayo nabubuhay pa, habang may pagkakataon pa, ay let us live faithfully, and let us share the gospel, and let us remain steadfast sa ating pananampalataya. At ito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.